Morning, Chair. Sisimulan ko na ha dun sa usapin ng Duterte Youth. Ano nga po bang nangyari? Bakit po hanggang ngayon ay hindi na-resolba yung disqualification case against dito sa Duterte Youth? Dahil yun ang inirereklamo nila nung magsampa sila ng petition sa Supreme Court na parang bakit apakatagal? Hindi nila agad inaksyonan kung importante pala ito tapos biglang na-hold yung kanilang proclamation. Bagamat na Maricel, Sir Ted, ang inyo pong lingkod kasi hindi nag-participate doon sa issue patungkol sa suspension ng kanilang proclamations ng dalawa pong party list na yan sapagkat meron po tayong previous professional relationship at para po medyo ma-preserve naman natin ang integridad ng proseso, hindi po tayo nag-participate. Kung ano po yung nangyari prior to yung 2019-20 hanggang sasabihin na natin itong pinaka-latest, hindi ko po talaga masasagot yung mga bagay na yon. Pero siyempre sa kasalukuyan, hindi po pwedeng hindi mariresolve yung mga kaso na pending na ganyan. Ganun napakatagal na po, tama po kayo. At lalo't-lalo na kung ang issue ay issue ng jurisdiction, issue mismong patungkol sa mismong accreditation ng party list. And siguro po ito talaga yung tamang panahon na i-resolve nga yung bagay na yan. At maaari po, tama po kayo na suspend ang kanilang proclamation. Pero remember po na ang COMELEC naman ay may jurisdiction talaga kahit sa national position hanggang June 30, 12:01. And yan po ang commitment na lang natin bago po matapos ang June 30, kaagad ay mariresolve yung mga kaso na yan upang kahit paano kung kinakailangan maproklama na sila ay dapat sila maproklama. Ang maliwanag lang po, number one, sila po ay nanalo sa dito po sa recently concluded election. Yung isa po dyan ay may nakakuhang 3, yung isa naman ay 1. And therefore, kinakailangan malaman kaagad kung makakaupo ba o hindi yung mga naturang party list na yan. I understand, sir, 2019, hindi ka pa kabahagi ng COMELEC, but I wonder kung we all know na Duterte Youth Party List was organized in support of the Duterte administration during the time of the administration of former President Duterte. I wonder kung gaano kalaking bahagi ang politika sa usaping ito at bakit hindi siya naresolba agad. Siyempre po, Ma'am Maricel, hindi ko talaga masasagot, hindi ko rin pwedeng patungkulan yung issue ng politika. Sa bagay, dapat dito na lang kami magbabase sa kung ano yung merito ng kaso na iyan. So, walang masasagot kasi wala kasing basihan yung walang rason kung bakit i-hold yung Duterte Youth Party List. Yung po namang sinasabi, pwede ba namin mahabol ang isang party list ganung nakapag-participate na several times. Meron pong pinaka-latest na decision dyan ng Korte Suprema. At yan po yung kaso po ng Anwaray versus the Commission on Elections. Kung natatandaan po natin, napakadaming beses na rin nakapag-participate yung Anwaray. Subalit nagkaroon po ng decision ang COMELEC after several times na nag-participate yung Anwaray, kinancel po ang kanilang registration. Ito po yung nakarating sa Korte Suprema at na-affirm ng Supreme Court. Take note, iba po yung situation dito sa Duterte Youth Party List. Kasi nga, ilang beses na silang nanalo. Itong sinasabi ni George Garcia is that nagre-register pa lang to. Kung merong anomalya, kung meron mang mali ang ginawa yung Duterte Youth Party List, dapat sa 2022 wala na. Dapat tinanggal na. Bakit ganito ang nangyayari? Sa time pa talaga ngayon. Bakit sa time ng sinasabi natin niya about yung integrity ng COMELEC, bakit hindi nila hinarangan sa time pa sa registration? Bakit talagang timing na nung nanalo na ipoproklama na dapat dito pa to nila ginawa? Ano ba yung something wrong, di ba? Yung naging desisyon po ng COMELEC tungkol sa pagka-cancel ng registration ng Anwaray. Nangangahulugan po yung pala po mga requirements sa pagpapa-accredit ay continuing requirement po yan. Therefore, anytime na may... So, anong connection doon dito sa Duterte Youth Party List? Na kapag
nakapag-participate, nakapag-serve na sila for several years. Itong sinasabi niya, itong example is nagpapa-register pa lang. Di ba? So, yun yung malaking kaibahan doon. At bakit ito yung gamiting example para doon sa case na ganito? Di ba? Sino bang hindi magtaka doon? issue o mawala yung requirement na yan, pwede pong makancel ang registration ng naturang party list. Okay. Pero sir, ang lumalabas kasi doon sa panayam namin kahapon kay Attorney Emil, yung legal counsel ng mga petitioners, 2019, 2022, nakaupo sila without the registration. So kung totoong may violation na sila doon sa mga previous na pag-upo nila, may habol pa ba tayo doon? Ayaw ko po yan po kasi pupunta doon sa issue ng merit ng kaso. Basta po ang pagbabasihan po natin ay yung mga naging desisyon ng Supreme Court, yung binanggit ko po sa inyo kanina, na kaso ng Anwaray versus Comelec na ganung nag-participate na rin several times, nanalo nga po, at kalaunan ay nadesisyonan na dapat i-cancel ang kanilang registration. So ibig sabihin po, pwede pa palang mahabol dahil nga po hindi naman po perpetual yung accreditation ng isang party list, pwede naman po pala silang ma-question din at pwede mabaliwala rin ang kanilang accreditation. So yung answer po dito is pwede. So it's not, hindi pa talaga klaro. So ano ba talaga yung dapat gawin dito? Kasi in the first place, hindi na sana pinayagan yung Duterte Youth Party List na magsama dito sa eleksyon na ito. Dapat hinarang na nila in the first place kung meron man silang problema. 2019 pa yung, at sino ba yung anong party list ba yun, di ba? Makaliwa yun. Alam naman natin yung hadwaan ng mga party list niyan. Di ba? Bakit yan ngayon lang na 2019, ang tagal na doon, kung mayroon man silang kinaso, dapat kung totoo man yun, yung allegation na yan, dapat napatunayan nila yan. O, pagpalagay na lang natin, sa 2019, hindi sila baliwalain sila kasi nga si PRRD yung presidente. 2022, hindi na si PRRD yung presidente ng Pilipinas. Iba na. Bakit ngayon lang to lumabas? Bakit talagang timing? O dahil ba naggawa ng move yung si Cardema na yung nagsampa siya ng impeachment kay PBBM. Come on. Ano ba talaga yung yan yung mga napakahirap intindihin na yung klarong-klaro na yung situation. Bakit ganito yung nangyayari? Di ba? Anyway, yan nga. Ito yung mga situation na mahirap talaga. Mahirap. So, hintayin na lang po natin kung anong pwedeng mangyari dito. Sapagkat doon sa Republic Act 7941, yung batas natin patungkol sa party list, may piniprescribe po doon na mga grounds kung paano pwedeng matanggal ang accreditation ng isang party list. Wala pong pinagkaiba yan sa isang Bakit ngayon mo lang yan sinasabi na nanalo na ang Duterte Youth Party List? Bakit hindi doon sa, di ba nakakapagtaka yun na sinabihan pa daw yung Duterte Youth Party List na hindi sila iproklama, parang ilang ano na lang yun, a day before or ano ba yun na sinasabihan sila or on that day ba yun na hindi sila pwedeng inohold yung proclamation nila. So parang nakakuha ilan ba yung buto ng
Yung mga tao yung naglagay sa kanila dyan. Oh. So, for what reason? Kasi yung rason dito is talagang napakababaw ho. Yung simpleng logic lang po ba? Kasi kung mayroon talagang nilabag ang batas ang Duterte Youth Party List, sana hindi na lang nila pinasali. Di ba? Bakit yung nanalo na tsaka nyo pa minutuhan na yan ng milyon ng mga tao? Tsaka nyo pa tanggalin. Tsaka nyo pa hindi tanggalin, hinuhold yung nila. Parang talagang plano dito, baka hindi talaga nila paupuin. Yung kaso is napaka-weak yung kaso. Hindi pa nga napatunayan. Kahit sino naman dyan pwedeng magsabing walang registration, i-prove nyo muna doon sa Korte Suprema. 2019 pa yung kaso, hanggang ngayon hindi pa yan napaprove kung totoo man yan. Diba? Mapakahirap intindihin. Ang daming mga mga questionable na talagang yun nga, only in the Philippines, dito sa ibang bansa ang bilis ng wala, klarong-klaro yung pagtapos ng boto nila, tahimik lang, may iproklama, walang gulo. Only in the Philippines, nanalo na, binoto na ng milyong tao, tapos tsaka paharangin. Diba, hindi pa ma-question yung integridad ng Comelec niyan. Pinasali nyo na yung kaso 2019, tsaka ngayon, hindi ba katakataka yun? Ngayon lang tinanong, ngayon lang bubusain yung kaso dahil meron daw ano ba yan? Operasyon na recognized at accredited sa Securities and Exchange Commission, may mga pinapasubmit o kaya may mga na-violate, pagka po ganun, ay pwede rin pong mabaliwala yung kanilang accreditation bilang isang korporasyon. Mukhang hindi masagot sila, no? Kasi nga medyo maselan to na baka yung merits ng kaso at mapulaan dito yung Comelec, na intindihan natin yan. Opo, Chairman. Pero yung sa BH kasi, nung nakapanayam namin si spokesperson Rex, hindi niya masabi ano ba ang nature, no? Ano ba pinagmumulan nito pong suspended na proclamation nila? Hindi ho natin maintindihan din kasi nga party list ito, supposed to be public record din ng kanilang mga registration. Ano ba issue sa BH? Bakit po hindi na proklama? Yun. Yang BH po ay bagong-bagong kaso lang po na i-file at initial determination lang yan ng division ng komisyon. Parang certified temporary restraining order, nag-file ka ng petition, kahit hindi pa pinapasagot yung mismong respondent, ay pwede na kaagad mag-issue ang mismong korte ng temporary restraining order. Ganun din naman sa Office of the Ombudsman, pag nag-file ka ng isang kaso dyan, kahit hindi pa na-release yung mismong nature o yung mismong merit ng kaso, pwede mag-preventive suspension kaagad based sa initial determination. So again, ano po ang naging kaso? Ang kaso po mababaw lang kung tutuusin. Although siyempre, election offense pa rin yan, Section 261 ay. Galing po sa bibig niyo po, sir. Yung kaso is mababa lang ng Omnibus Election Code para kasing nagagamit daw yung sa pamumulitika, yung government resources, etc. Bakit nga hindi nyo ginawa niyan before dito na mayroon ng result, tsaka nyo pag ginawa yan? Anong saysay doon? Di ba? Kung strict
talaga yung COMELEC, kung talagang ano yung kasi under by the Constitution, sinecheck nyo ano yan, di dapat dun sa kakastart pa lang, dun sana to pinalabas. May issue. So hindi pwede makapagtakbo, hindi pwede hindi kasali sa halalan ang Duterte Youth Party List. Dahil questionable yung registration kung meron man. Bakit ngayon na may resulta na sa boto tsaka pahaharangin? Di ba? Ibig sabihin, dahil nasali na sila sa halalan, cleared na yung ano nila, yung kung official yung registration nila. Pero bakit hinayaan pa rin? Dahil ibig sabihin, walang problema. Di ba? So dapat hindi na to siya talaga mahihinder eh. Kasi nanalo na nga. Meron ng resulta. Ngayon pa to itong drama. Okay lang sana kung talagang yung kaso is meron na talagang result or the proof na. Di wala pa eh. Ngayon dahil sa may paano yan kung politic tactics yan, namumulitika yan. Alam naman natin yung mga kaliwa, mga NPA, at talaga naman Ngayon po ay nagkakaroon na, Sir Ted, ng determination ang division. Inaalam, una muna, bago tayo pumunta sa merits, tingnan muna natin, nag-comply ba yung petitioner sa form? Yan ba ay sufficient? Yan ba ay properly verified? Meron bang copy furnished sa respondent? So hindi po muna kasi yan tiningnan nung una, nung mag-issue ng tinatawag na suspension order. Ngayon po, asahan niyo po, Sir Ted, in the next few days. Hindi pa nga klaro. Ngayon, ikaklaro pa. Parang may something talaga dito, no? Dito Lapid nga nanalo. Yeah, but anyway, that is life. Hopefully magawan to ng solusyon. At by the way, congratulations sa Duterte Youth Party List. Ito lang naman yung party list na may totoong malasakit din. Isa sa may malasakit sa bansa. At kitang-kita doon sa Quadcom hearing nung nagsalita yung asawa ni Cardema, di ba? Supalpal sila lahat. Pahiya yung mga Quadcom committee, napikon, nagalit, diba? Kaya pinagkainitan nila. But yeah, we're still hoping na lalabas pa rin yung katotohanan at sana soon as possible madidesisyonan na po to ng Korte Suprema para ma-declare yung nila, yung proclamation nilang sa kanilang pagkapanalo para maka-start na sila sa kanilang serbisyo para sa bayan. Lalong-lalo na sa yung impeachment sa Pangulo. So mga kaperas, maraming salamat po sa ating mga kababayan at sa ating mga hindi pa nakapag-subscribe. Nanyanyahan ko po kayong mag-subscribe sa channel natin. Maraming salamat po.